Lumalakas na ang pagdududa ni Lynette sa kanyang asawang si Carlos na nagsisinungaling nga ito sa kanya at lalo pang nagtataka si Lynette nang tinawag siya ni Zoe na daddy sa telepono at ito'y ikinagulat rin ni Tiang Susan ang sinabi ni Lynette. Samantala, sa ginawang pagsumbong ni Lolo Pepe sa anak niyang si Giselle, nakasabwat sila Moira, Zoe at kasama si Balahadja sa pagkidnap sa kanyang tatay Pepe ay ikinagalit ito ni Zoe dahil hindi sumunod sa usapan si Lolo Pepe na hindi sila idawit ni Zoe at Moira kaya lumabas ng sasakyan si Lolo Pepe para makalayo sa isa ring demonyo na si Zoe. Hinabol naman ni Zoe si matanda at galit na galit. Pero sumisigaw rin si Don Pepe na iisa lamang ang anak umano ni RJ at iyon ay si Annalyn lamang. Hindi matanggap-tanggap ni Zoe na para sa kanya siya ang tunay na anak ni RJ Tanyag. Sa galit ay naitulak niya si Lolo Pepe at nahulog ito sa bangin. Sa labis na takot, ni Zoe ay tinawagan ang tunay na ama at sinabi ang ginawang krimen. Humihingi siya ng sorry sa ama at nabahira na ng dugo ang kamay niya. Samantala, bigo sila Officer Gonzaga at kasamang kapulisan na mailigtas si Don Pepe dahil wala na nga ito sa bahay na pinagtataguan sa kanya nila Balahadja at tanging tungkod na lamang ang daladala nila Officer Gonzaga. Umiiyak si Giselle at nakilala na agad ang tungkod na ito'y sa kanyang tatay Pepe. Habang si Annalyn at Doc Lindon ay napatigil sa kahabaan ng highway dahil maraming tao ang naroroon. Nag-imbestiga naman itong si Annalyn kung ano ang nangyari. Ayon sa mga naroroon ay may nahulog na tao sa bangin. Gulat si Annalyn nang dala-dala ng mga paramedics ay walang iba ang kanyang lolo Pepe. Mapanagot na kaya sila Zoe at Moira? O itwist na naman ang kwento na hindi narinig nila Giselle ang sinabi ng kanyang tatay Pepe. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.